Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... Problema po natin ngayon is yung global supply. Nakita natin na matagal na natin sinasabi na more or less 85% na po ng mga tinatawag natin mga Western pharmaceuticals at saka mga may EUA na category ay talagang nakuha na po ng mga ibang bansa. So ang talaga po nga natin, kahit may pera po tayo, kahit na may pera po tayong pambili, hindi po tayo makakuha kasi kadalasan po kung makakapagkaroon man tayo ng negosasyon, magiging available din po yun mga third quarter, fourth quarter. Kahit po na talagang kalkalin natin yung lupa, hindi wala po tayo makukuha ng vaccine dahil kasi po talagang yung supply ang problema po natin. Pero Sec Galvez, can you confirm na itong buwan ng Marso, parating pa ang 1 milyon na in-order nating Sinovac, ang 400,000 na additional donation ng Chinese government sa Sinovac, at meron pa pong parating na AstraZeneca within the month? Magkano ilan po yung darating within the month? Yes, ang darating po this month of March, meron po tayong 400,000 na donation from China. And then meron po tayo na 1 million po na Sinovac na galing po sa procurement po natin. Darating naman po yan March 29, na-adjust po ng konti. And then we are expecting also na mayroong 979,000 na AstraZeneca na darating sa COVAX, so more or less 2.3. And then ngayon, nag-usap kami kaninang umaga ni Secretary Duque, may 5 million kaming bibili sa April. 30 milyon sa Camellia at saka 2 milyon sa Sinovac. And then meron po sa May, meron po tayong binibili na 2 million na sa Sinovac at meron din po tayong darating galing sa private sector na 2.6 million at meron na rin po tayo sa Moderna. Spokes, ipabalita ko nga pala kahapon, pinagmahan na po namin ang supply agreement ng Moderna. Alam po natin na yung Moderna, meron po tayong tripartite agreement dito with the ICTSI at saka yung mga Ayala Group and also the private sector. So, meron po tayong 13 million na napirmahan at meron naman 7 million tayong napirmahan sa tripartite agreement with Sir Enrique Rizon. Nagpapasalamat po kami sa ating mga private sector sa kanilang tulong sa atin. Maraming salamat po, Secretary Galvez. Next question, please. Question pa rin po ni Chris Jose for Secretary Roque. Pahingi daw po ng detalye sa naging pag-uusap ni na Pangulong Duterte and Willie Revillame. Dako, in isolation po ako. Wala po ako sa meeting na yun. From Pia Gutierrez of ABS-CBN for Secretary Galvez po, may mga appeal daw po na gamitin muna ang vaccine to inoculate people sa National Capital Region dahil dito ang mataas na cases. Posible ba ito sa Sinovac, donated and Astra from COVAX? Yun po ang pag-uusapan po namin sa NITAG. Nag-uusap po kami ni Secretary Duque na pupulungin po namin ng NITAG kasi yun po isang recommendation din ng OCTA. At nakikita rin po namin na mayroon pong valid na advocation po yun na mag-concentrate muna po tayo sa mga affected areas, lalo na sa NCR, sa Cebu, at saka dito sa Region na 11. So, pwede po yun. Pwede gagawin po natin ang next deployment po ng ating mga vaccine na mga darating, na 2.3 at another 4 million, ay kukonsentrate po natin sa mga affected areas. At nagpapasalamat po kami sa mahal na Pangulo at pinapruban niya po ang pagbigay po ng go signal na yung 525,600 na AstraZeneca ay magiging first dose na. So i-increase po ang ating protection na from 557 na healthcare workers ang ating pong matuturukan sa ating 1.1 million, magiging 825 na po, 825,200 po ang magiging protected, initially protected ng ating first dose vaccine. Opo. Secretary Galvez, ibigay ko na lang po yung follow-up question sa inyo ni Dreo Calonzo about it ng Bloomberg. Can you confirm daw po if some vaccines will be brought back to Metro Manila from areas where there's a low take-up? Why is this being done? And then the government properly allocate vaccines among different areas in our country? Ang ating pong allocation, equitable po ang ginawa nating allocation sa mga different hospitals. At napag-usapan namin po ni Yusek Mina at Yusek Caino at kakusapin namin po si Secretary Duque na yung tinatawag nating redeployment back to Manila, hindi po medyo makakaroon po tayo ng double handling. So ang po namin, ang recommendation po namin is
kung just in case na we intend to deploy more sa Metro Manila, gagamitin po natin itong AstraZeneca na yung reserve natin na second dose. At the same time, yung patating na 1.4 million ngayong March. Okay, thank you, Secretary. Secretary Roque, ang susunod magtatanong ay si Mela Lesmoras ng People's Television. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon po, Secretary Roque, at sa ating mga iba pang sekretary ngayon. Unang tanong ko lang po, Secretary Roque, follow-up dun sa in-announce natin na new IATF policies. May ilang kababayan lang tayong nagtatanong, hindi po ba ito MECQ in disguise? At kasabay niyan, ang tanong lang din po ng iba, dahil ba mas mahigpit na yung patakaran ay inaasahan natin hindi na magkakaroon ng changes sa quarantine protocols for the month of April? Well, sinusubukan po nating ipababa talaga ang numero ng COVID cases na hindi po nagsasarado ng malawakan ng ating ekonomiya. So, ang inaasahan po natin ay ang kooperasyon ng lahat at sa pamamagitan nitong latest decision ng IATF, baka naman po mapababa natin. Dahil alam po natin na as a last resort, pwede tayong mag-increase ng quarantine classification pero napakadami na nga po nagugutom kaya kinakailangan buksan natin hanggang maaari ang ating ekonomiya. Okay, pero sir, bago magtapos ang March, so magde-declare pa rin po tayo, kahit Holy Week na yung last week of March, magde-declare pa rin tayo ng bagong quarantine classifications for the month of April. Well, hindi po nasa agenda kahapon ng IATF yan. Normally po, because malapit na ngayon end of the month, dapat nagkaroon na po ng briefing. No? Pero we will see po next week. This is without prejudice naman po dahil patuloy po ang pagbabantay natin sa pag-increase ng mga kaso at dun sa healthcare utilization rates ng ating mga hospital dito sa Metro Manila. Opo. And may another question, Secretary Roque, kasi sa kanyang speech kahapon, medyo umubo po si Pangulong Duterte at we don't know if biro, pero nasabi nga niya na baka cancer na. Once and for all, Secretary Roque, kumusta po ba yung kalusugan ni Pangulong Duterte at ano po ba itong nasabi niya rin kahapon? As I said po, no, kaya ako sumasama kay Presidente para makita ko kung paano yung delivery niya. No? So I can say kung seryoso o hindi. Pero on the basis naman of what I saw also on TV, no, I would say nagbibiro naman po yung Presidente. Kasi naubo nga po siya, tapos sabi niya baka cancer na ito. No? So I think that's really a joke of the President and should not be taken to mean na may cancer talaga siya. Opo, pero walang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan. Tama po ba, Spokes? Wala po. No? I have no reason I do not have any information na dapat mag-alala tayo. Bagamat ang last pagkita ko po sa Presidente, online last Monday. But ang Presidente naman po ay abogado at susunod po siya sa saligang batas. Kung meron siyang seryosong karamdaman, ipagbibigay alam niya po yan sa publiko. Okay. My last question lang po for Secretary Galvez. Okay lang po ba, sir? Okay, please. Okay. Secretary Galvez on National Vaccination Program lang po. Follow up po dun sa inyong statement kanina. In-announce kasi ng FDA na may EUA na nga para sa Sputnik V. May I ask kung dahil dito, kailan po kaya inaasahang darating sa bansa yung mga vaccine supply naman mula sa Gamaleya? And paano po ito makakatulong sa ating vaccination program? Kailan po kaya, anong month po kaya inaasahang darating naman yung from Gamaleya para sa Pilipinas? Magkakaroon po kami ng negotiation this coming Tuesday at ang initial request po namin is kung pwedeng makapag-deliver sila ng more or less 3 million doses this coming April, May. And then meron kaming ongoing negotiation din sa kanila na kung pwedeng pahintulutan nila na makabili ng LGU. I believe yung nakita natin na yung Gamaleya ngayon, marami pong countries ang humihingi na rin po ngayon, more or less 20 to 30 countries na po ang gumagamit na po ng Gamaleya, Sputnik V. And we are requesting na mabigyan tayo na at least 2 million man lang dito this coming April. Okay, thank you so much po, Secretary Roque, Secretary Galvez, at sa iba nating kaligim. Thank you, Mela. Back to you, Sec. Rocky. Yes, thank you, Secretary Roque. Question from Laila Salaberry of Inquirer. Yung first question po niya, nasagot na rin ni Secretary Galvez about dun sa concern, despite the government getting billions daw po of pesos, worth of loans, the vaccine supply in the country continues to be low. Ang second question po niya, is there anything the government could do to speed up the delivery or are we completely at the mercy of manufacturers?
Yeah, honestly, nasa receiving end tayo. Talagang nakikita natin, considering that yung nakikita natin yung manufacturer, kung saan po nakatayo ang manufacturing plant po, doon po talaga nagkakaroon po na tinatawag na sabihin na nating holding. Even nung nag-usap nga kami nag-usap kami ng ambassador ng US, ang sinasabi nga niya parang nagdeklara nga po ang US talaga na yung tatlong vaccine, yung Johnson & Johnson, yung Moderna at saka po yung Pfizer ay talagang basically it will be dedicated for the vaccination of all Americans so that they will have independence from COVID by July 4. So yun ang kanilang target. So ang nakita namin makakaroon ng easing up of the vaccine dosage. Most likely mga July 4. Opo. Question from Sandra Aguinaldo of GMA News for Secretary Galvez. The Philippine Chamber of Commerce and Industry daw po has called on the national government to allow the private sector to directly procure COVID vaccines from accredited sources. The PCCI believes this will speed up the purchase and rollout of vaccine. What is your reaction daw po, Secretary? Wala pong problema dahil kasi pwede naman po sila magkaroon ng access, kaya lang according to the law, ang kailangan magkaroon po ng multilateral agreement with the government. Kasi ang po natin, ang ating authorization is emergency. And at the same time, kahit na po sila magbili po ngayon, most likely ang mga delivery po niyan is third quarter na rin po. So kumbaga sa po, kung just in case na talagang mag-order sila, unlike dito ngayon na mayroong in-order ang business sector sa barat that may be available by April or May, yun lang po ang natin. Kahit na po nakita natin na sa yung sa ating pinasa na law, nakikita po doon na kahit na yung LGU at saka po yung private sector ay pwede pong bumili with coordination with the national government because of the EUA categorization. Thank you, Secretary Galvez. Secretary Roque, ang susunod magtatanong si Joseph Morong of GMA News. Go ahead, Joseph. Sir, good afternoon. Happy Friday to everybody. Sir, sa'yo muna. Yesterday you mentioned that one of the agenda items in the meeting is the concept of a circuit breaker. Ito na ba yun, sir? Yan ang po yung napagkasunduan. No? There is no lockdown, which is the notion of a circuit breaker as applied in Singapore. Pero binawi po natin yung mga binuksan natin mga industriya, kung hindi po ako nagkakamali, last February 11. No? At dinimitahan na rin natin ang mga mass gathering to 30%. Again, except for restaurants na 50%. At syempre, linimitahan na rin natin yung mga papasok sa NEA ng maximum of 1,500. Sir, kasi I was going through yung mga present mo kanina. This is just the scenario before February, early part of February. Parang wala namang masyadong pagbabago. Do you think that this circuit breaker measures are enough to stem the rise of COVID cases? Well, we believe so po, no? And we're hoping that with increased cooperation sa ating mga kababayan na magmask, hugas, iwas at magbakuna, mapapababa naman po natin ito. Okay, sir, can I go to Secretary Galvez, please? Go ahead, please. Sir, paalalay ng konti, ha? Kasi hindi ko na-catch masyado yung mga statistics mo for the vaccines. But first off, would you agree, sir, that the solution now to the rising COVID cases in the country is mass vaccination? Isa po yun, isang po natin yun. Pero ang pinaka po natin talaga yung health standard. Kasi ang tinatawag natin sa vaccine, kailangan po talaga para maging effective. Ang tawag po namin yan is Vaccine Plus. Meaning Vaccine Plus health standard. Sir, I'm interested to know whether, yun muna, first, konti muna, sir. Meron kang update, sir, ng vaccination natin ng mga healthcare workers. Ilan na po so far yung ating nabakunahan ng mga healthcare workers out of the 1.7 million nationwide? Yun muna, sir. Sa ngayon, as of 18 March, 6 p.m., meron na po tayo na 292,677 na nabakunahan na po. At ang nakita natin sa rollout natin, nag-average tayo ranging from 23 to 30,000 every day. Ano yun, sir? Yung nag-ranging tayo ng average natin daily is more or less 23,000 to 30. So ang nabakunahan na po natin na healthcare workers po ngayon is almost 300,000. 292,667.
Medyo mababa pa yan, sir, sa 1.7 na natin. And explain nyo na yan before, so I won't ask it why. Sir, kailan tayo... I was going through my notes lang, ha? So, sir, yung mass vaccination natin, kailan pwedeng mangyari yun if you're not finished with the HCW? Most likely, ang makita natin sa massive vaccination natin mangyayari this coming May, kung dadating yung ating tinatawag nating mga orders natin from AstraZeneca and also Moderna. May pa. So, yun ang magiging ano natin. Sa ngayon, ang magiging targeted tayo vaccination. So, first ngayon, magkakaroon tayo ng tinatawag na yun sa healthcare worker, which is hopefully matapos natin ng mid-April. And then later on, we will transfer sa seniors. Pero meron kaming proposal na para at least magkaroon tayo ng tinatawag natin, gagamitin natin per GPM model. Per GPM model na we will do things at the same time. Meaning, we will target different Sectors. targets at the same time. For example, yung A1 to A3, tatargetin nyo ng national government and NGO. While yung A4, tatargetin ng national government, ng tinatawag ng mga Private. So, kapag dumating yung kanilang so simultaneous ng national government at saka yung private sector na tinatarget nila yung different aggregated population. So with that, hindi natetenga yung tinatawag natin na resources and capability ng mga ibang stakeholders. Sa ngayon nakikita natin, ang nagano pa lang yung hospital. Yung hospital pa lang ang nagano ngayon. Yung LGU hindi pa gumagalaw ang kanilang mga vaccination centers. At the same time, ang private sector with massive resources and also capability, wala pa po siyang nagagawa. So ngayon pagka pinagsabay-sabay natin yan, multi-prong, parang per CPM sa engineering na sasabi namin na per CPM, alam ni Secretary Pinsan, sa construction model. So gagawin yan, maganda po yung simultaneous at magiging maiksi po yung time with maximum output. And the earliest time that we could do that is April or May, no? Kasi po ngayon, ginagawa natin, by starting April, mag-stockpile na po tayo ng 4 million vaccine each month, minimum. And we will scale up yung stockpiling natin so that we can increase yung throughput by May and June. Sir, konti lang, last na. So, March, dadating tayo 1.4 plus Astra na... Ilan nga yung Astra for April? 979,000. 979,000. May, sir, 1.4, no, March is 1.4 Sinovac, correct? Yes, plus 979,000 at AstraZeneca, most likely coming yan, end of March or early April. Okay, and this will be dedicated to HCWs, yes? Doon dedicated dyan, makukuli covered na natin yung ating target na 1.7 healthcare workers. By May, sir, is you have 5 million from Sinovac ba to? April muna tayo, meron pa tayo April. 4 million for 2 million sa Sinovac at saka 2 million sa Gamaleya if we will be able to successfully get Gamaleya. Okay, so that's like 4 million in April. And May, you have? More or less, ang po natin, target natin magkaroon tayo ng 5 to 8 million. Another 5 to 8. So, April and May, dyan pa lang, sir, tayo makakagalaw sa next sectors, which will be seniors, and then comorbidities, and then the essential workers, yes? Yes. So, between March, sir, and April, mask, hugas, iwas pa rin. Yes, ang natin, mostly, ang gagawin natin dyan is mag-stockpile tayo ng enough vaccine so that we can move forward sa May and June, May and June ating massive vaccination. Alright, so you have the window ng March to April na mask, hugas, iwas pa rin ng strategy, right? Hindi. Yes, sir? Well, alam nyo, actually, Joseph, hindi matitigil yung mask, hugas, iwas, no? Plus, bakuna lang yan, no? Pero habang nandyan po ang pandemya, mask, hugas, iwas pa rin talaga tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.